everyone, lalo na dun sa mga kadama dito sa Middle East na makaka-relate sa video na 'to. So, patulog na sana ako pero gagawin ko na 'tong video na 'to kaysa makalimutan ko pa. So, bale ganito kasi 'yun, ilang araw akong sumama yung pakiramdam ko, siguro sobrang pagod na rin, puyat. Kasi ilang araw din nung last week, may mga bisita dito. 1 week nga sila nagstay. Tapos, syempre yung pagod ko mula pa bago sila dumating sa paghahanda ng mga pag-iistihan nila, mga tutulugan nila. Halos buong bahay, general cleaning. Tapos, hindi naman ganun kaliit tong bahay na to. Sobrang laki din talaga kasi nito. Tapos hanggang sa pag-alis nila yung mga ligpitin, yung mga pinag-istayan nila, gano'n. So lahat yun, hindi naman agad-agad isang araw kayang tapusin yun. Tapos siguro napagod ako ng sobra. Tapos tuwing umaga kasi taglamig na, medyo taglamig na dito. Tuwing umaga kasi naglilinis ako sa labas, tapos mahangin. So, nung isang beses, nangati yung mata ko. Tapos, namula siya na parang akala nila umiiyak ako. Sabi ko, hindi. Tas nung isang araw, tas kahapon, sobrang pula niya, tas sobrang kati niya dito, lalo na tong isa dito sa ilalim. Sa loob niya, may lang kasi, may filter lang, kaya medyo pero pula pa rin, kita naman, medyo pula pa din yung gilid ng mga mata ko. Sobrang pulang-pula siya, as in akala mo may dumudugo na sa loob, tas makati siya. Tas sumakit na yung ulo ko, ganun. Tas ayun, kagabi lang yung tawag dito, kagabi lang nagsusuka na ako kasi sa pagod na rin talaga, hindi ko alam. Tapos sabi, 'pag di daw naging okay yung mata ko, dadalhin nila ako sa ospital kanina. Sabi nila kagabi, pero bago nila sinabi yun, sabi, "Umiyak ka ba?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, "Na paano yung mata mo?" Sabi ko, "Hindi ko alam, masakit siya, yung itong kabila lalo na." Tapos sabi nila, "Baka kakasalpon mo yan." Yung alam mo yung hindi ka na nagsasabi sa kanila nung kung ano yung nararamdaman mo kasi alam mo na yung magiging explanation or sagot nila. Kaka-cellphone, kahit anong pakiramdam mo yung maramdaman mo, tas magtanong sila. Kasi hindi na ako nagsasabi kasi kahit anong reklamo ko, ganun lang idadaylan nila, kaka-cellphone lang. Grabe, hindi man lang nila naisip na, hello, ilang linggo na akong puyat, pagod. Tapos, alam niyo yung gano'n, kasi may salamin talaga ako. Pero hindi ko kasi siya sinusuot masyado kasi naiirita ako 'pag naglilinis. Parang nasasagabalan ako kaya tinatanggal ko din siya, mahirap ko siyang gamitin. Tapos, ayun nga, dati pa kasi hindi na ako nagsasabi simula nung last time na nagreklamo ako na masakit yung ulo ko, kaka-cellphone daw. Tapos alam ko na gano'n yung sasabihin nila, kaya di na ako nagsasabi everytime na may masama akong pakiramdam, hangga't kaya kong tiisin at hanggang makapagpahinga ako, hindi ko na sinasabi. So, minsan sa sobrang pagod talaga, puyat, sa mata na natin, sa kilos, tsaka sa mata na natin lumalabas yung yung nararamdaman natin. Tapos ayun, kagabi tanong na naman sila, tapos parang 'pag may kakaiba kasi sa'kin, hindi sila nakakapagtiis, nagtatanong sila. Pero hangga't maaari hindi na talaga ako nagsasabi, hangga't kaya kong magamot or tiisin. So ayun, yun nga, kaka-cellphone na naman daw. Yung kung sino yung relate diyan sa inyo, alam ko maraming relate na OFW dito sa Middle East ng ganitong employer na yung tipong hindi nila alam, halos mamatay-matay ka na sa pagod, tapos sa dami ng trabahong pinapagawa sa'yo, tapos sasabihin lang nila, cellphone. Sabi ko, paano ako magsa-cellphone, yung wala ngang internet sa masyado sa kwarto ko. Tapos nakikita naman nilang hindi ako masyadong nagse-cellphone 'pag marami akong ginagawa, lalo na sa tanghali.
nakikita naman nila ako 'pag nagse-cellphone 'pag sa hapon. 'Pag dito kasi sa kwarto ko, wala masyadong signal, kailangan naka-steady yung cellphone. So, hindi din ako makapag-cellphone talaga minsan sa gabi. Minsan lang kapag alam kong hindi ako pagod or puyat. Pero 'pag alam kong puyat at pagod ako, talagang tulog yung hanap ko. So, yun lang. Ang hirap lang kasi ang hirap lang dumaing talaga minsan kasi kahit nahihirapan ka na, mas pipiliin mong 'wag sabihin or ipaalam kasi alam mo na nga yung magiging nila, magiging rason or magiging dahilan. So, sino yung mga relate diyan na mga kabayan na halos mamatay-matay ka na sa puyat at pagod sa trabaho tapos sasabihin sa'yo, "Kaka-cellphone mo 'yan." Wisit na 'yan, abroad pa more. So, ayun nga, kagabi nagbigay sila ng gamot sa mata, yung pamata. Binigyan nila ako. So, ito yun, nilagyan ko kagabi. Tapos sabi, babaran ko ng yelo bago matulog. Yung dalawang yelo, yung mga mata ko, nakabalot sa telang manipis. Tapos, bago ako matulog, magpatak ng itong binigay nila kagabi. So, ayun, medyo nag-okay-okay na yung mata ko. Pero ramdam ko pa rin, pa rin siya. Medyo maanghang pa din. So, yun lang.